Our people deserve more than empty promises. They deserve systemic solutions. Thus, I put forward the following urgent and long-overdue economic measures. Ilan lang po ito sa mga panawagan na binuo ng mga manggagawang kababaihan kasama ang iba't ibang mga sektor at mga manggagawang Pilipino na nagtiyak na ang interes at kapakanan ng mga manggagawa ay nasa unahan ng ating hinahanap lahat na pag-unlad ng ating bansa. First is to uphold freedom of association and guarantee the security of the Union. Mr. Speaker, kailangan po natin tiyakin na ang mga manggagawa ay may tunay na kalayaan na mag-unyon, may tunay na kalayaan na mag-organisa. Hindi sila dapat tinatakot o nakakaranas ng pag-aresto o tinatanggal sa trabaho dahil lamang sa pagbibiit nila ng kanilang mga karapatan. Kasabay nito, dapat guarantee ang security of the Union na sa bawat manggagawa. Number 2, strengthen and expand collective bargaining. We must strengthen and expand collective bargaining. Ito ang puso ng mga tarungang relasyon sa paggawa. Kailangan mas maraming pang manggagawa ang saklaw ng mga CBAs at gawin mas makatuluhan ang mga negosasyon para sa sahod, para sa benepisyo at kondisyon sa trabaho. Hindi dapat pinapahirapan pa ang proseso, kundi dapat pinoprotektahan. Third, ensure high wages based on family living wage. Hindi sapat ang kasalukuyang minimum wage, kailangan ng sahod na nakabatay sa family living wage, yung mga kabuhay mismo sa mga pamilya. Hindi lamang sa minimum na pamantayan, kundi ang talagang makakasuporta sa buhay at buhayan ng ating mga households. Dapat sapat para sa pagkain, renta, edukasyon at pang-araw-araw pangangailangan ng isang pamilya. Fourth is to ensure quality public services. Dapat iyakin ang publiko ay may dekalidad at abot-kayang serbisyong pang-publiko mula sa pagkain, tubig, kuryente, transportasyon, edukasyon, kalusugan at pabahay. Hindi dapat pinapasa sa pribadong negosyo ang mga serbisyong ito. Kailangan tanggalin ang 12% na value-added tax sa basic goods at essential services